Sa tingin mo ba itong ginawa ni Vice mauwi sa boxing match ulit? Kasi di ba sabi nga ni Baste, ni Mayor Baste, gusto niya mambugbog ng unggoy nung nakaraan. Tapos hinamon siya ni General Torre. Pero hindi sumipot. Sa tingin ko, hindi yung kapakita yun ngayon kasi sino hinamon niya, komedyante, baka sabihin, komedyante lang naman. Sa bagay. Pero sa tingin mo, kung sakali lang mauwi sa boxing match, sisipot ba to? Hindi. Hindi po rin. Okay. Kaya naman nagpakita yun. So, sa tingin mo, boss, baka mauwi ba to sa boxing? Itong nangyari na to? Sa tingin ko po, hindi pwede kung si Conpoy Magamon aamunin si Vice Ganda. Pwede po dun sa boyfriend ni Vice Ganda na Sa boyfriend na lang, oh. Tingin mo, sino Llamado, boss? Sino Llamado kung sakali matuloy yung boxing match ni Ayon tsaka ni Mayor Baste? Si Conpo, si Ayon po. Pare sila may tato? Pwede rin po, oo nga, pwede may tato silang dalawa. Oo. Pero sino mas gwapo? Ayon. Si Ayon. Sa mga basher dyan, bala kayo dyan. Wala pa kayo sa si Meme Vice. Dead mas sa basher. Ika nga nila, more basher, more money, di ba? Kaya ako kung mababash ako, bala kayo dyan. Magkakapera pa ako sa inyo. Good evening po. Good evening. Aware ka ba dun sa issue ni Meme Vice? Kasi dami nga nagbabash, no? Sabi pa nga nung kabila, nabawasan daw ng 1 million. Pero ayon naman doon sa mga ponies, ang sabi naman nila, wala pang 200,000 yung nabawas. So, ikaw, para sa'yo, ano ba yung dito, sa mga joke na to? Dapat bang seryosohin to? Sa akin kasi yung joke, minsan nilalagay sa tama, pero as a komedyante si Vice Ganda, siguro parang katatawanan lang yun, pero ayun, di nga natin hawak yung mga buhay ng ibang tao, kaya di natin masasabi, kasi di tayo pare-pareho ng humor. O paano kung napikon si Baste, no? Kasi nung nakaraan, ang hinamon niya, no? Mambubugbog daw siya ng unggoy. Tapos ngayon naman, baka naman ito, amunin niya naman o bugbugin niya naman ay kabayo. Kasi alam naman natin, tinatawag si Vice na kabayo, ni Meme Vice, no? So para sa'yo, papatulang ba ito ni Vice o papatulang ba ito ni Baste? Sa akin kasi hindi papatulan, kasi mas may standard si Vice Ganda, unlike dun sa mga taong may hina yung utak, marketed ganun. Sa basher pa nga lang, di pumapatol si Vice Ganda. Unlike pa kaya dun kay Mayor Baste, ganun. So para sa'yo, bilang ponies ni Vice, no? Ano panawagan mo doon sa mga ponies? No? Suportahan ba natin to si Meme Vice? Sa mga basher dyan, bala kayo dyan. Wala pa kayo sa si Meme Vice. Dead mas sa basher. Sa ika nga nila, more basher, more money, di ba? Kaya ako kung mababash ako, bala kayo dyan. Magkakapera pa ako sa inyo. Shoutout sa mga basher dyan. Baka magkapera na ako sa inyo. Salamat! Thank you po. Hello boss, magandang gabi boss. Boss, matanong lang kita, no? Alam mo naman yung issue doon kay Vice Ganda, yung binabash siya ngayon dahil sa joke niya, no? Masakit daw sa damdamin, no? Doon sa former President Duterte. Alam mo naman yung boss. Opo. Alam mo naman din na yung pagkapikon ni Mayor Baste ay nauwi sa boxing match na hinahamon, no? So, sa tingin mo boss, baka mauwi ba to sa boxing itong nangyari na to? Sa tingin ko po, hindi pwede kung si Conpoy Magamon aamunin si Vice Ganda. Pwede po dun sa boyfriend ni Vice Ganda na Sa boyfriend na lang, oh. Kasi hindi naman maganda boss na kung si Vice hamunin ni Opo, kasi Mayor. yun bakla yun eh. Oo. Tingin mo, baka hindi naman sumipot itong si boyfriend ni Vice. Hindi ko lang po alam. Pero kung naman pagbalming tao. Pero pwede kung matutuloy sir, sa tingin mo sino Llamado? Kung kunwari lang matuloy Kunyari, yung boyfriend. Tsaka yung boyfriend. Kung boyfriend talaga sinabi ni Mayor, hindi ako papatol dyan kasi bading yan. Di ba? Kung yung boyfriend mo na lang, sige, hamunin ko. pwede po yun. Sa tingin mo, sino Llamado, boss? Sino Llamado kung sakali matuloy yung boxing match ni Ayon tsaka ni Mayor Baste? Si Conpo, si Ayon po. Si Ayon. Bakit po? Sa tingin mo, mas physical ba? Pare sila may tato? Pwede rin po, oo nga, pwede may tato silang dalawa. Oo. Pero sino mas gwapo? Ayon. Si Ayon. Thank you po. Salamat po. Salamat. Salamat din. Hello, good evening po. Ma'am, ask ko lang, aware ba kayo sa issue ngayon kay Vice Ganda kung saan nababash siya? Yes po, syempre po. Oo. Sa tingin mo ba itong ginawa ni Vice mauwi sa boxing match ulit? Kasi di ba sabi nga ni Baste, ni Mayor Baste, gusto niya mambugbog ng unggoy nung nakaraan. Tapos hinamon siya ni General Torre. Pero hindi sumipot. Oo nga, hindi nagpakita, no? Sa tingin ko, hindi yung kapakita yun ngayon kasi sino hinamon niya, komedyante, baka sabihin, komedyante lang naman. Sa bagay. Pero sa tingin mo, kung sakali lang mauwi sa boxing match, sisipot ba to? Hindi. Hindi po rin. Okay. Kaya naman nagpakita yun. So, para sa iyo ma'am, ano mo dito? Anong stand mo dito sa nangyari kay Vice? Ano naman, si Vice naman matagal na siyang known for her
political jokes eh. And then, it's a wake-up call naman sa mga audiences na yung mga previous jokes din, let's say, yung mga previous joke ng president natin, it's something na, yun sinasabi niya sa harap ng batas ng pambansa. Sinasabi niya in public na yung mga sexual jokes niya, misogynistic jokes niya, yun yung mga hindi proper na sabihin na jokes in public, tas as president, sinasabi niya. Si Vice, may right siya, since public figure din naman siya and artista siya. So, I think it's her right naman magsabi ng mga ganong jokes. Since it's a satirical naman siya, standpoint. So in short, pikon lang yung mga DDS. Yes. Oo, Lagi so- naman silang pikon eh. Oh, panawagan mo sa kanila, huwag na maging pikon. Peace tayo. Okay. Hello po, magandang gabi po. Ma'am, regarding lang doon sa issue kay Vice Ganda, kasi di ba nag-trending nga yung kanyang jet ski holiday na joke kay dating Pangulong Duterte. Para sa inyo po ba, anong masasabi nyo rito? It's tama po ba yung mga ganitong biro? Minsan po hindi po siya nakakatuwa kasi parang Gabi tumatawa ka. ibang na po yung ibang joke na po yung pinaparating niya. Tsaka porket po komedyante po siya, hindi po lahat gagawin niya pong biro ganun. So dapat may Minsan limitation din. Opo. Minsan po below the belt na po yung mga joke niya. Ganun. Di ba sa mga stand-up comedy bar, stand-up comedian, nagsasabi sila doon, nang-okray sila ng mga audiences, yung ganon. So pagka nandun sa place na yun, okay lang. Kung depende po sa tao kung sino po yung inaano. Kasi iba-iba po tayo ng sensitivity. Ganun. Parang pag sa maliit na joke po, ma-open po agad yung ibang tao. So halimbawa, kung napikon si Mayor Baste at hinamon naman itong si Vice, syempre, ang pangit naman pakinggan kung hinamon niya is, si Vice, bakla yun di ba? Kung ang hamunin naman niya, yung boyfriend ni Vice, si Ayon. Sa tingin mo, sino man nanalo? Hindi, sino mo na mas pogi? Si Vice, o si Ayon o si Mayor Baste? Yung Hindi mo alam, pares may tattoo yun. Pero kung sakali, maghamon na ng suntukan na uwi sa ganun, tama ba yun? hindi po. Yun. So ma'am, ito si ma'am naman, tanungin natin. Ma'am, ikaw naman, kasi napansin ko na nakasilong na, nakapayong pa. No? Kasi hindi makita yung beauty ni ma'am. Ma'am, regarding dito sa issue naman ni Vice, nababash kasi siya at medyo na-hurt yung mga supporters ni dating Pangulong Duterte dito sa kanyang joke. Para sa iyo, bilang kabataan, ano naman yung masabi mo rito? Wag po basta-bastang nagjo-joke lalo na po kapag below the belt po talaga. Kasi di po natin alam na baka po may pinagdadaanan pa pong mas malala yung... Kasi nakakulong ngayon, di ba? So, ma'am, para sa iyo, dapat ilagay sa tamang lugar. By 2028, boboto ka na. At dapat tama yung boboto mo, no? So, pipili ka ng tamang leader na magiging presidente natin sa 2028. Salamat! Thank you po.